Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Napansin mo na ba yung pakiramdam na parang ikaw na lang ang lumalaban sa relasyon nyo? Yung tipong ikaw na lang ang nag-a-adjust, ikaw na lang ang nag-iintindi, ikaw na lang ang nagme-message muna, nagsosorry kahit hindi mo naman kasalanan, at ikaw na lang ang umaasa na baka bumalik pa sa dati. Kung oo, sandali lang, pakinggan mo to. Kasi minsan, hindi mo namamalayan, hindi ka na pala nasa isang relasyon. Nasa isang sitwasyon ka na lang kung saan ikaw na lang ang may pakialam. At masakit yon. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil totoo kang magmahal. Pero may mga bagay tayong kailangan maintindihan, lalo na kung nasa edad ka na hindi na laro ang relasyon, kundi seryoso na, may lalim na, may pangarap ka na sana, nakasama siya hanggang dulo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang dapat mong gawin kapag pakiramdam mo ikaw na lang ang nagmamahal. Hindi ito para sisihin ka, kundi para tulungan kang makita ang realidad at para matulungan kang bumangon kung sakaling kinakailangan. Alam mo, may isang tanong na mahirap sagutin pero kailangan mong harapin. Relasyon pa ba to o ako na lang ang kumakapit? Kasi ang totoong relasyon, hindi yan one-sided. Hindi yan parang bangka na ikaw lang ang nagsasagwan habang yung isa nakaupo lang, chill lang, walang pakialam kung saan kayo papunta. Dahil sa huli, mapapagod ka. At pag napagod ka, lulubog kayo. Kaya unang kailangan mong gawin, at ito ang madalas nating iniiwasan, kailangan mong maging honest sa sarili mo. Oo, ikaw mismo. Hindi yung version mo na umaasa, hindi yung version mo na nagde-deny, kundi yung totoo mong nararamdaman. Tanungin mo sarili mo, masaya pa ba ako o nasanay na lang ako? Magkaiba yun. Kasi minsan, hindi na tayo masaya. Pero dahil matagal na, dahil sayang, dahil marami na kayong pinagsamahan, pinipilit na lang natin. Parang lumang sapatos na masikip na, pero suot mo pa rin kasi paborito mo. Kahit nasasaktan ka na sa bawat hakbang. Ganon din sa relasyon. Kapag ikaw na lang ang nagmamahal, bawat araw parang may konting sakit. Hindi man grabe sa umpisa, pero paulit-ulit, hanggang sa mapagod ka. At ito pa. Pansinin mo kung paano kanya tratuhin ngayon kumpara dati. Hindi mo kailangang maging detective para makita ang pagbabago. Ramdam mo yan eh. Yung dati na excited siya kausap ka, ngayon parang obligasyon na lang. Yung dati na hinahanap ka, ngayon ikaw na lang ang naghahabol. At ang masakit pa, minsan kahit ramdam mo na, pinipili mo pa ring magbulag-bulagan. Bakit? Kasi mahal mo. Simple lang pero mabigat. Pero tandaan mo to. Hindi sapat ang pagmamahal kung ikaw lang ang may dala. Parang apoy yan. Kahit gaano kalakas ang sindi mo kung wala ng kahoy sa kabilang side, mamamatay at mamamatay din yan. Kaya minsan kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng minahal mo, mananatili. Hindi lahat ng pinaglaban mo, panalo. At hindi lahat ng gusto mo para sa'yo. Masakit pakinggan, oo. Pero mas masakit kung magstay ka sa sitwasyon na unti-unti kang nauubos. Ngayon may isa pang bagay na kailangan mong maintindihan. At ito yung madalas nating nakakalimutan. Kapag ikaw na lang ang nagmamahal, hindi ibig sabihin nun mas deserve mo siyang mahalin lalo. Hindi, mali yun. Kasi ang tendency natin, iniisip natin, siguro kung mas magmahal pa ako, kung mas maging patient pa ako, kung mas iintindihin ko pa siya, babalik din siya. Pero minsan habang ginagawa mo yon, lalo ka lang nawawala sa sarili mo. Unti-unti mong kinakalimutan kung sino ka. Ano ang deserve mo at kung gaano ka kahalaga. Kaya imbes na mapalapit siya, mas lalo kang nauubos. Alam mo, ang pagmamahal hindi yan pinipilit, hindi yan hinihingi, at lalong hindi yan pinagsusumikan sa taong wala nang balak ibigay yon. Kung kailangan mong magmakaawa para mahalin ka, mali na agad ang sitwasyon. Kasi ang tamang tao, hindi mo kailangang kumbinsihin para manatili. Hindi mo kailangang ipaglaban para piliin ka. Kusang loob niyang gagawin yon. At kung wala na yon, baka kailangan mo nang harapin ang katotohanan na hindi na pareho ang nararamdaman nyo. Masakit? Oo. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Yung araw-araw mong pinipilit ang sarili mo sa isang lugar kung saan hindi ka na pinapahalagahan. Parang ikaw na lang ang bisita sa sariling relasyon mo. At habang ginagawa mo yan, may isang tao na unti-unting nawawala. Ikaw. Ngayon, isipin mo to ha. Kung may kaibigan ka na nasa parehong sitwasyon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sigurado ako, hindi mo sasabihin na tiisin mo lang o maghintay ka pa, baka magbago pa siya. Hindi, di ba? Mas malamang sasabihin mo, alam mo,
deserve mo ng mas maayos. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang mahalin ng tama. Bakit pag ikaw na iba ang sinasabi mo sa sarili mo, doon ka mag-isip? Kasi minsan ang pinakamahirap gawin ay hindi ang mag-let go, kundi ang aminin sa sarili mo na kailangan mo ng mag-let go. At dito papasok yung isang mahalagang realization, yung self-respect. Kapag ikaw na lang ang nagmamahal, bawat araw na pinipili mong manatili kahit alam mong hindi ka na pinapahalagahan, unti-unti mong binabawasan ang respeto mo sa sarili mo. Hindi mo man napapansin agad, pero darating yung araw na tatanungin mo na lang sarili mo, bakit ko hinayaan to? Kaya habang maaga pa, habang may natitira ka pang lakas, kailangan mong simulan ang pagbabalik sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na ititigil mo agad ang lahat. Hindi ganun kadali iyon. Pero pwede mong simulan sa maliit na bagay. Yung hindi ka na laging available. Yung hindi ka na laging unang nagme-message. Yung hindi ka na agad-agad nagre-react sa bawat galaw niya. Hindi para maglaro ng games, kundi para maalala mo ulit na may buhay ka na hindi umiikot sa kanya. Kasi ang totoo, bago pa siya dumating sa buhay mo, buo ka na. At kahit mawala siya, buo ka pa rin. Kailangan mo lang ulit maalala. At habang unti-unti mong binabalik ang sarili mo, may isang bagay kang mapapansin. Na habang ikaw ay nagiging mas buo, mas nagiging klaro kung sino talaga ang gustong manatili sa buhay mo. At dito nagsisimula ang mas malalim na usapan, yung hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol na rin sa kung paano ka magdesisyon para sa sarili mong kapayapaan. Habang binabalik mo yung sarili mo, may isang tahimik na pagbabago na mangyayari na hindi mo agad mapapansin. Hindi siya dramatic, walang fireworks, walang biglang revelation. Pero mararamdaman mo siya, unti-unti. Yung dating ikaw na laging naghihintay ng message niya, mapapaisip ka na, bakit ako naghihintay? Yung dating ikaw na kinakabahan kapag hindi siya nagre-reply, mapapalitan ng konting katahimikan. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil nagsisimula ka ng magkaroon ng pakialam sa sarili mo. At dito pumapasok yung isang mahalagang bagay na madalas nating mali ang pagkaintindi, yung tinatawag na effort. Kasi kapag ikaw na lang ang nagmamahal, kadalasan ikaw na lang din ang nag-e-effort. Ikaw yung gumagawa ng paraan para magkaayos kayo. Ikaw yung nag-a-adjust sa schedule. Ikaw yung nag-iintindi kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan. Pero tanungin mo sarili mo, effort pa ba yan? O sacrifice na nawala ng kapalit? Magkaiba yon. Ang effort, ginagawa ng dalawang tao para mapanatili ang relasyon. Pero ang sacrifice na ikaw lang ang gumagawa, parang utang na hindi nababayaran. Bigay ka ng bigay, pero wala nang bumabalik. At ang problema dito, habang tumatagal, nasasanay yung partner mo na ganun ka. Nasasanay siya na kahit anong gawin niya, andyan ka pa rin. Kahit kulang ang ibigay niya, pupunuan mo pa rin. Hindi dahil masama siya, kundi dahil pinapayagan mo. Masakit tanggapin, pero may bahagi ka rin sa nangyayaring to. Hindi para sisihin ka, kundi para bigyan ka ng power na baguhin ang sitwasyon. Kasi kung ikaw ang nagbigay ng sobrang halaga sa isang tao na hindi naman kayang ibalik yon, ikaw din ang may kakayahang bawiin ang sarili mo. At dito mo marirealize na hindi sapat na mahal mo lang siya. Kailangan mahal mo rin ang sarili mo. Hindi yung version ng self-love na puro quote sa social media. Yung totoong self-love, yung kaya mong umatras kapag alam mong nasasaktan ka na. Yung kaya mong sabihin na, tama na. Hindi madali yon, lalo na kung mahal mo pa. Pero minsan, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi yung paghawak, kundi yung pagbitaw. Ngayon may isa pang bagay na gusto kong ipaintindi sa'yo. Kapag ikaw na lang ang nagmamahal, madalas iniisip mo na baka may kulang sa'yo. Baka hindi ako sapat. Baka may mali sa akin. Baka kung mas maganda ako, mas understanding, mas patient, magbabago siya. Stop! Huwag mong ilagay sa sarili mo ang responsibilidad ng kakulangan ng ibang tao. Hindi dahil hindi kanya kayang mahalin ng tama, ibig sabihin may mali na sa'yo. Minsan, ang totoo lang, hindi siya yung tamang tao para sa pagmamahal na kaya mong ibigay. At walang masama doon. Kasi isipin mo, parang radyo lang yan. Kahit gaano kaganda ang kanta mo, kung wala siya sa tamang frequency, hindi niya maririnig ng malinaw. Hindi ibig sabihin pangit ang kanta mo. Hindi lang kayo nakatune sa isa't isa. At habang pinipilit mong ayusin ang sarili mo para mag-match sa kanya, lalo ka lang nawawala sa totoong ikaw. Kaya imbes na tanungin mo kung sapat ka ba, mas magandang tanong siguro ay, siya ba ang sapat para sa akin? Iba, di ba? Kasi bigla kang nagiging aware na hindi lang ikaw ang dapat pumasa. Hindi lang ikaw ang dapat mag-adjust. Relasyon yan, dalawa kayo dapat.
At kapag hindi na balanse, may kailangang baguhin. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi yung katotohanan na hindi ka na niya mahal, kundi yung katotohanan na alam mo na yon matagal na, pero pinili mo lang hindi pansinin. Kasi umaasa ka. Umaasa ka na babalik siya sa dati. Umaasa ka na maayos pa. Umaasa ka na yung pagmamahal mo sapat na para baguhin siya. Pero ito ang totoo. Hindi mo kayang baguhin ang isang taong hindi naman gustong magbago. Kahit anong effort mo, kahit anong tiyaga mo, kahit anong pagmamahal mo, kung wala sa kanya ang desisyon na ayusin ang sarili niya at ang relasyon niyo, wala rin mangyayari. At habang naghihintay ka na magbago siya, ikaw ang unti-unting nauubos. Kaya minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo ng diretso. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang kailan ka magbibigay? Hanggang kailan ka magtitiis? Hindi mo kailangang sagutin agad, pero kailangan mong simulan tanungin. Kasi bawat araw na lumilipas na hindi mo pinapansin ang realidad, isang araw din na mas lalong lumalalim ang sugat mo. At ayaw ko mang sabihin to, pero kailangan. Hindi lahat ng relasyon dapat ipaglaban hanggang dulo. Oo, may mga relasyon na kailangan ng tiyaga, pasensya at effort. Pero may mga relasyon din na ang pinakatamang gawin ay tigilan. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil pinili mong iligtas ang sarili mo. At dito papasok yung isang tahimik pero powerful na desisyon, yung pagpili sa kapayapaan mo. Kasi sa dulo ng lahat, hindi mo naman kailangan ng relasyon na puno ng doubt, lungkot at pagod. Ang kailangan mo ay relasyon na nagbibigay sa iyo ng lakas, hindi yung kumukuha. Relasyon na nagpaparamdam sa iyo na mahal ka, hindi yung lagi kang nagtatanong kung mahal ka pa ba. Kaya habang nandito ka, nakikinig, gusto kong isipin mo to. Kung hindi ka natatakot mawalan, pipiliin mo pa rin ba ang sitwasyon na meron ka ngayon? Kung ang sagot mo ay hindi, baka yun na ang sagot na matagal mo nang iniiwasan. At habang iniisip mo yan, may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan, yung tungkol sa pagbitaw na hindi galit, kundi malinaw na desisyon. Alam mo, yung salitang pagbitaw, kadalasan iniisip agad natin masakit, magulo, puno ng drama. Yung tipong iyakan, habulan, o kaya galit na galit ka. Pero hindi lahat ng pagbitaw ganun. May pagbitaw na tahimik. Yung tipong isang araw, gumising ka na lang at napagod ka na talaga. Hindi ka na galit, hindi ka na umiiyak. Wala nang tanong, wala nang bakit. Ang meron na lang, malinaw na desisyon. At alam mo kung ano yun? Yun yung pinakatotoong pagbitaw. Kasi hindi siya galing sa emosyon. Galing siya sa pagod, sa realization, at sa respeto mo sa sarili mo. Yung tipong na-realize mo na hindi na to para sa akin. Hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil mas pinili mo ng mahalin ang sarili mo. At sa totoo lang, yun ang pinakamahirap na klase ng pagmamahal. Yung pipiliin mong iwan ng isang tao kahit mahal mo pa. Pero dun din nagsisimula ang tunay na healing. Kasi habang kumakapit ka sa taong hindi ka na kayang mahalin ng tama, hindi ka makaka-move forward. Parang naka-anchor ka sa gitna ng dagat, kahit gustuhin mong umusad, hindi ka makagalaw. Kaya minsan, kailangan mong putulin yung tali. Hindi para mawala, kundi para makalaya. At oo, hindi magiging madali yung mga susunod na araw. May mga gabi na maaalala mo siya. May mga moment na mapapaisip ka kung tama ba yung ginawa mo. May mga pagkakataon na gugustuhin mong bumalik, kahit alam mong hindi na dapat. Normal yon. Hindi ibig sabihin nagkamali ka. Ibig sabihin lang, totoo yung naramdaman mo. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng totoo dapat pinipili. Kasi may mga bagay na totoo pero hindi na healthy. May mga taong mahalaga pero hindi na tama para sa'yo. At ang maturity, hindi yan nasusukat kung gaano ka katagal kumapit, kundi kung kailan mo alam na kailangan mo nang bumitaw. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, kailan ka huling pinili? Hindi yung ikaw ang pumili, kundi ikaw ang pinili. Kasi sa isang tamang relasyon, hindi mo kailangang magtanong kung mahal ka ba. Ramdam mo yon. Kita mo sa actions, naririnig mo sa salita, nakikita mo sa effort. Hindi ka nagdududa, hindi ka nalilito, hindi ka napapagod kakahabol. Kasi hindi ka pinapahabol. At kung matagal mo nang hindi nararamdaman yon, baka oras na para aminin na hindi na yan ang relasyon na deserve mo. Alam mo, may kasabihan na you accept the love you think you deserve. Kung nananatili ka sa sitwasyon na ikaw na lang ang nagmamahal, baka sa loob mo, naniniwala ka na hanggang doon lang ang kaya mong makuha. Pero hindi yon totoo. Deserve mo ang pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban araw-araw. Deserve mo ang taong hindi ka paparamdam na kulang ka. Deserve mo ang relasyon na may kapayapaan, hindi puro pagod. At higit sa lahat, deserve mo ang sarili mo, yung buo.
yung masaya, yung hindi nawawala dahil lang sa ibang tao. Kaya kung nandito ka ngayon, nasa gitna ng pagdududa, pagod, at sakit, gusto kong sabihin sa'yo na okay lang. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumaan sa ganyang sitwasyon at marami rin ang nakaahon. Hindi dahil madali, kundi dahil pinili nilang bumangon. At kaya mo rin yon, unti-unti, hindi kailangan madalian. Isang araw gigising ka na hindi na siya ang unang naiisip mo. Isang araw tatawa ka ulit ng hindi pilit. Isang araw mararamdaman mo ulit yung sarili mo na matagal mong nawala. At pag dumating yung araw na yon, mapapangiti ka na lang at masasabi mo, buti na lang pinili ko ang sarili ko. Kaya ngayon, kung may isang bagay kang dadalhin mula sa usapan na to, sana ito yon. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang mahalin ng tama. Hindi mo kailangan magbago para maging sapat sa maling tao. At hindi mo kailangang maubos para lang mapatunayan na marunong kang magmahal. Minsan, ang pinakamatapang na gawin ay ang piliin ang sarili mo kahit masakit. Kung may natutunan ka dito, pwede mong i-share sa comments yung nararamdaman mo. Baka may ibang tao rin na kailangan makarinig ng kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga usapan, yung totoo, walang filter, pero may laman, pwede mong i-like at mag-subscribe. Hindi para sa numbers, kundi para mas marami pang makarinig na okay lang mapagod, pero hindi okay na manatili sa lugar na nauubos ka. Sa huli, tandaan mo, ang pagmamahal hindi dapat hinahabol. Ibinibigay ito yan ng kusa. At darating din yung taong hindi mo kailangang pilitin. Kasi pipiliin ka niya araw-araw. Hanggang doon, piliin mo muna ang sarili mo. Kasi doon nagsisimula ang lahat. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod.